chapter number 3. Tayo po tayong lahat. Daniel chapter number 3 in your Bibles tonight. And thank you for coming on Sunday night. Amen. May naniniwala na dapat ini-enjoy po natin ang buong araw ng linggo sa bahay-sambahan ng Panginoon. Amen. Sabi ko nga po. Amen. Tayo po ba nag-enjoy sa bahay-sambahan ng Diyos? Amen. Daniel chapter number 3. Grab your Bibles please. And we'll be studying a very, very familiar Bible story here. And I believe ito po ay magiging malaking tulong sa bawat mananampalataya. Daniel chapter number 3. Hello. Daniel chapter number 3. I was planning to read the whole chapter, kaya lang baka abutin po tayo ng alas 7. No? But we'll try to scan the whole story tonight, the whole chapter. But let's just jump on to verse number 14. Simulan na po natin sa verse number 4. Let's start with verse number 13 hanggang verse number 18. Okay, but I'll give you a background of what's happening here, especially po sa mga bagong Kristiyano na hindi pa masyado familiar sa Bible story pong ito. Daniel chapter number 3. Verse number 13 to verse number 18. Nakita niyo na po, amen? Amen. I'll read verse number 13. Basahin niyo po yung verse number 14. Sabi ng Bible, Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring their men Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Now if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music. Kung po kayo kaban doon, cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, those are just musical instruments. Pag narinig po nila yun, ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if ye worship not, he shall be cast the same hour into the means of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Verse number 17, If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But I do not be known unto thee, O king, that you must serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Nakilang Diyos, bless you po Panginoon, ang mga talatang ito. Lord, help us, O God, na bagaman ito po'y pamilyar na pangyayari sa Biblia, na hindi po namin isasarado ang aming isip, ang aming puso po Panginoon, aming pandinig, because there's a principle here na kailangan po namin bilang mga mananampalataya. We always need to be reminded. So kailangan po namin bukas na puso, bukas na isip po Diyos. So that reminder will come to our hearts, our ears, our hearts. Para po Panginoon, meron po kaming panibagong sigla sa paglilingkod po Panginoon. Ang mundong ito ay pinupuno po kami ng takot at pangamba. Ngunit tulungan niyo po na mangibabaw po ang aming pananampalataya po sa inyo, O Diyos. And may this word be a help and reminders to each and every one. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Be seated please, and thank you for standing. I'm pretty sure na marami po sa atin ay pamilyar na po sa pangyayari pong ito about Shadrach, Meshach, and Abednego. They are 3 young men na humarap po ng isa sa pinakamahirap. You know that story, right? Humarap po sila sa isa sa pinakamahirap na desisyon na pwede mong gawin bilang mananampalataya. And we all face that. We will all face that. Bilang Kristiyano, haharapin po natin ang mga ganitong uri ng desisyon. Tayo ba ay susuway sa Diyos at magiging maalwan ang ating buhay? O tayo ay susunod sa Diyos at tayo dadaan sa matinding suliranin sa ating buhay? We will face those decisions many times sa ating buhay. To give us an historical background, ang Book of Daniel is an interesting chapter dahil ito pong hari ng Babylon. Alright? Ang hari po ng Babylon na si Nebuchadnezzar, if you will go back to chapter number 1, they decided to attack and they decided to conquer Judah. At sa tagumpay po nilang ito, ay pinili po ni Nebuchadnezzar na nakunin yung mga the best and the brightest.
yung mga magagaling, yung mga matatalino ng Judah na dalhin sa Babylon. If you would go to verse number 4, chapter number 1, children in whom was no blemish, well-favored, skillful in all wisdom, cunning in knowledge, understanding science, such had the ability in them to stand in the king's palace, whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. So matalino ito si Nebuchadnezzar, when they were able to conquer Judah, pinili nila yung the best and the brightest of this land para dalhin po sa Babylon. At ang plano niya po, itong magagaling na ito, itong matatalinong ito ay i-train nila for 3 years and then bibigyan nila ng posisyon doon sa Babylon. Bibigyan nila ng tungkulin doon sa Babylon. And Daniel and Shadrach and Meshach and Abednego were among these 3 men. Okay. Now, itong 3 taon na training po sa Babylon, really, hindi lamang para sila i-train, kundi of course, para sila po ay, i-brainwash po sila. Baguhin ang takbo ng kanilang isipan at ninanais nila na ito sila sa Shadrach, yung magagaling na tao ng Diyos sa Judah, ay madoktrinahan sa kultura ng Babylon para ang kanilang mindset will be just like the Babylonians. At yung training na nakuha nila sa Judah, ang makikinabang ay ang Babylon. Alright, so that's the story right here. And even yung kanilang mga pangalan ay pinilit baguhin. Shadrach, if you would go to verse number 6 and verse number 7. Now the names of these were children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Verse number 7. Pinaltan po sila unto whom the princes of the eunuchs gave names. Ki Daniel, pinaltan ng Belteshazzar. Si Shadrach, ginawang Hananiah. Si Meshach ay ginawang Mishael. At si Azariah, si Abednego ay ginawang Azariah. Alright, so dahil alam naman natin what the world is trying to do. No po, ang pangalan nila galing sa Judah ay ino-honor ang Panginoon, pero pinapalitan sila. That's what the world does. Amen? At habang nasa mundo po tayo, that's what the world does. They will try to change your culture. They will try to change our names para imbis na tayo ay nagbibigay puri sa Panginoon, ang mga pangalan natin, ang pamumuhay natin ay magbigay puri sa Diyos ng sanlibutan ito. And that is a challenge for every Christian. That is the challenge you are facing. Pag yan ay hindi mo pa napapansin sa buhay mo, at yan ay hindi mo pa na-experience sa buhay mo na ikaw ay nakikibaga sa mundong ito, then napakababaw pa ng Kristyanismo. And we have to understand, tayo po ay iniligtas ng Diyos, just like this Shadrach, Meshach, and Abednego, na dinala sila sa strange land. That's us. Ikaw ay mananampalataya na naglalakbay po tayo on a strange land. This world is not our home, we're just passing through. Amen. Ang mahirap pag ikaw ay taga-Judah, dinala ka sa Babylon, and you felt at home in Babylon. Ang mahirap pag ikaw ay taga-langit na tunay na bayan, at nag-i-enjoy ka sa bagay ng sanlibutan ito. Kaya nga, bilang mananampalataya, as we live in this sin-stricken world, they will try to change your name. They will try to change your heart. They will try to change your value bilang isang Kristiyano. Kaya nga po sila'y dumaan sa matinding pagsubok sa kanilang buhay. And as we study, mauunawaan po natin, kapatid, na that's your Christian life. I am well aware na marami po sa atin bilang mananampalataya. I see new Christian. Pag nakikita ko ito sila Nico, sila itong mga bagong Kristiyano, kabataan ito, at tayong lumalagong Kristiyano, araw-araw ay haharap po tayo sa pagsubok natin ng ating pananampalataya para tayo'y manindigan para sa Panginoon. And my goal is this, and God's goal is this, na tayo ay hindi mahatak ng sanlibutan. Na hindi tayo madaling mabago man nila yung ating pangalan, pero yung puso natin para sa Panginoon ay kailanman hindi dapat mabago ng sanlibutan ito. Amen? Malakas ang hatak ng sanlibutan. Maraming impluensya ang mundong ito. Just like what they went through right here in chapter number 3, nung si King Nebuchadnezzar po ay nagpagawa po siya ng isang imahe.
Nagpagawa po siya, if you go to chapter number 3, verse number 1, nagpagawa po si Nebuchadnezzar ng image of gold. Now, that height is 60 cubits. Okay? The breadth thereof, pag breadth, hindi po tinapay, pinag-uusapan dyan, alam po, gutom na po kayo. It is simply about, imagine, 90 feet tall. 90 feet. By 9 feet wide. So sa ganong kataas, malamang kitang-kita po ito sa lugar ng Babylon. And imagine that instruction po sa verse number 4 to verse number 6. I'm trying to summarize it all up. Nasabi po ng kanyang, ng rule ni Nebuchadnezzar, na pag narinig nyo ang sound of horn, cornet, hindi po corneto ha, ginugutom tayo ng preaching na to. Tayo po yung magwakas sa panalangin. Cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, musical instruments. Whenever you hear that, kailangan nyo mag-bow down and you will worship that image na sinet up nito po ni King Nebuchadnezzar. So when the music sounds, everybody must bow down. Okay? Look at verse number 6. And whoso falleth not down and worshipeth shall the same hour be cast into the midst of a burning, fiery furnace. Sa bagay, pakakatandaan po natin bilang mga mananampalataya, ang pananampalataya natin ay laging susubukin sa libutan ito. Amen? At ang sinusubok na pananampalataya ay ang pananampalataya na dapat tumatatag para sa Panginoon. And I want members, I want Christians, God wants members, God wants Christians who have a tested faith. Somebody said, a faith that is tested is a faith that can be trusted. That our message tonight is a tested faith is a trusted faith. A tested faith is a trusted faith. In 1 Peter chapter number 4, 1 Peter chapter number 4, alright? Ang haba po ng preaching ay nakadepende sa bilis mong magbuklat ng Biblia. By the way, may project po tayo. Okay? Narinig ko ito kay Preacher Jong nung nasa Taiwan po kami. We will try to make this a project. Bawat miyembro ng simbahan ay kailangan makasaulo ng books of the Bible. Amen? Sabi ni Sir Jong, every 6 months, bago o matagal na miyembro ng simbahan sa Singapore, pinagre-recite niya ng books of the Bible. So gagawin natin, maglalagay tayo ng usher doon, magre-recite ka muna ng books of the Bible, hindi ka makakapasok sa langit hanggang hindi ka nakakita. Pero madaling naman to, 1 Peter, kasi katabi lang doon ng 2 Peter, amen? 1 Peter chapter 4, verse number 12, sabi ng Bible, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. Maraming Bible scholars, naniniwala po sila na ang 1 Peter ay nasulat during that time na si Emperor Nero ay galit sa maraming mananampalataya. There was a time that Emperor Nero of Rome ay gumawa po siya ng paraan para ang mga Kristiyano he decided to burn some part of his kingdom at ito'y isinisi niya sa mga Kristiyano. Remember yun? And that's why Peter reminded them, think it not strange. Huwag natin isipin na bago pa sa atin bilang mananampalataya pag tayo ay dumadaan sa maraming pagsubok sa ating buhay. Dahil ang isang pananampalataya na sinusubok ay isang pananampalataya na mapagkakatiwalaan ng Panginoon. When we go back to Daniel chapter number 3, we understand here a Shadrach, Meshach, and Abednego, mga pangkaraniwang tao na katulad mo. Most likely, these are young men na dumaan sa matinding pagpili. Sila ba ay, remember the command, pag nag-bow down kayo dyan sa image, o pag kayo hindi nag-bow down dyan, kayo ay itatapon on that burning fiery furnace. Pag narinig niyo yung sound, the musical instrument, you will bow down and worship. Now understand that. These young men, they have a
great future ahead of them. They have some things ahead of them. Meron naman silang freedom to choose their life. Meron din silang takot katulad mo at katulad ko. Meron din silang pangamba katulad mo at katulad ko, na kung tayo nasa lugar, siguro nila, mapapaisip ka rin naman, no? Mababang ba ako? Mag-worship ba ako? We can make excuses. Actually, luluhod lang ako kasi magsisintas ako ng sapatos ko, pero hindi naman talaga mag-worship. We can compromise a little bit on all those decisions. Diba? But yet, here are Shadrach, Meshach, and Abednego. I like their choice. Dahil they could have chosen, ginagawa na naman lahat eh. Wala naman, malayo naman kami sa aming hometown. They're in Babylon. They are in a strange land. They could have made many excuses. Pero sa bagay, alam nila, pag sila'y nag-bow down at nag-worship dito, ay sila'y susuway sa Diyos. Amen. The problem is, pag tayo gumawa na minsan pa ng excuse para sumunod sa sanlibutan, ano malaking problema niyan? Meron pangalawa. Pag gumawa tayo ng pangalawa, meron pangalawa. Ano ba ang bagay na pagsang-ayon sa sanlibutan ay lagi nagsisimula lamang sa isa? Amen? I've seen it in many Christians. Isang beses lang naman ako absent sa church. At yung isang absent niya, nakadalawa. Nakatatlo. Isang stick lang naman ng sigarilyo ito. Kaya lang yung stick niya, ganyan kahaba. Isang bote lang naman, kaya lang ang bote niya, 5 galon naman. Di ba? One compromise will always lead to another compromise. Di ba? Yung mga dahilan natin ng ito na lang talaga, last na talaga. Aber, nakailang last ka na. Amen? And before long, makikita mo lang yung sarili mo, malayo na tayo sa Panginoon. Dahil gumawa tayo ng isang hakbang na maglalayo sa atin sa Panginoon. I want to understand 3 things tonight, alright? Just common message, common story this evening, but I believe we need it ngayong gabi at paalala sa bawat isa po sa atin ngayong gabi, alright? Number 1, let's be determined to obey God's command. Simplihin na po natin, magkaroon tayo ng determinasyon na susundin natin ang nais ng Diyos. No ifs, no buts, no. Hindi naman, they could have said, hindi naman talaga may mag-worship, babaw lang kami. Hindi naman talaga ako sasayaw, sasama lang ako. Hindi naman talaga ako inom, makikitawa lang ako. Di ba, alam niyo, may linya eh. May linya ng susunod ka ba o hindi? May boundary ng Moses said, who is on the Lord's side? Sabi niya, kung ikaw ay sa Panginoon, dito ka sa panig. Kung ikaw sa sanlibutan, doon ka. Pero hindi ka pwedeng tumutulay sa alambre sa gitna. And let's be determined to be obedient to the command of God. Daniel chapter number 3 verse number 16 says, Daniel chapter 3 verse number 16, sabi po ng Bible, I hope you have your Bibles with you, amen? Yeah. Daniel chapter 3 verse number 16, Shadrach, Meshach, and Abednego. Isang bagay gusto ko sa tatlong taong ito. Yung magbabarkadang ito, hindi pala, friends and friends. Okay? Gusto mo yung barkada. Yung nabuo nilang group chat. May group chat yung mga rin. Yung nabuo nilang samahan ay pare-pareho sila. Alam niyo bakit sila lagi magkakasama? Kasi isang prinsipyo nila. Amen? Hindi ka magtatagal na kaibigan ng taong magkasalungat kayo ng prinsipyo. Amen? Either madadala mo siya or much worse, ikaw ang madadala niya. Amen? Speaking of group chat, di ba? Hindi mo nakasundo mga pinag-uusapan ng group chat. Time to leave the group.
Susundan mo pa ba mga pinag-uusapan alam mong ikapapahamak mo Finifeed tayo ng hindi nakakatulong na sa'yo. Impormasyon na sisira na lang ng buhay mo. It's about time to leave the group chat, ha? Amen? Mabira, batch nyo pa ng kinder yan. Wala na. Kung ang verse, pag nag-share ka ng verse sa group chat na yan, tatawanan ka, it's about time to leave the group. Amen? Isang naman yung friendship namin. Doon ba tayo napunta ron? Obey God's command. Here Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king. Ganun nyo, iisa ang mindset nila. Kaya sabay-sabay isang tenor, isang soprano, isang alto. Ang pagsagot po nila dito, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace. Now, unawain niyo po, si Nebuchadnezzar ay binigyan po sila ng napakagandang posisyon sa kanyang kaharian. He even gave them a second chance. Diba? Yung sabi ng Bible, if ye be ready, sabi ng Bible sa verse number 15, look at the last part. But if ye worship not, he shall be cast the same hour in the midst of a burning fiery furnace. But the statement is clear. Kailangan nilang pumili. Susundin ba namin ang nais ng Diyos o ipiplease namin ang taong ito? But they know one thing. Pleasing Nebuchadnezzar means displeasing God. Amen? And sila ay determinado ang Diyos ang nais namin ba. You know, it's about time in our life. Mahirap, oh yeah. It's a challenge, oh yeah. But this determined in our life that we will obey ang utos ng Panginoon. Amen? Amen. So, I don't understand the situation. At kung mahirap man ang sitwasyon na hinaharap mo, napakahirap na sitwasyon na hinaharap nitong tatlong tao ito. Kasi nakalatag na sa kanila yung consequence ng kanilang desisyon. But here is three groups, three men right here who said, look, sabi ng Bible, our God whom we serve will deliver us from the burning fiery furnace. He will deliver us out of thine hand. But if not, let it be known, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Kung iniwala sa panahon natin ngayon, wala na naman nagpe-pwersa sa iyo lumuhod sa Diyos-Diyosan. Tama? Wala namang magpe-persecute sa iyo sa school na kailangan na mag-sign of the cross. Wala na Pero alam niyo, ang humahatak sa atin ngayon ay Diyos-Diyosan ng mga material na bagay ng sanlibutan ino. Impluensya ng sanlibutan ito, impluensya ng barkada, mga hila ng sanlibutan na pag hindi ka sumama sa amin, hindi na tayo friends. Pag hindi ka sumunod sa atin, aalisin ka na namin sa group chat. Dalawa lang naman kayo sa group chat nyo. And they will try to put fear in you. They will try to intimidate you na out of place ka. But there must be a choice that must be made sa buhay natin bilang mananampalataya. And Christians must be determined to obey God's command. Tingnan niyo po Acts chapter number 5. Acts chapter number 5. I don't know what you're going through tonight. And I don't know anong magiging consequence kapatid pag ikaw ay sumunod sa Panginoon. Pero I promise you this, your faith is being tested. And a faith that is tested is a faith that will be trusted. Acts chapter 5, verse number 29. Acts chapter number 5. Kung babasahin niyo po ang verse number 17, tingnan niyo po sabi ng Bible, verse number 17. Then the high priest rose up, and all that they were with him, which is the sect of the Sadducees, were filled with indignation. Kausap nila ang mga alagad, verse 18, Acts 5:18. And laid their hands on the apostles, put them in common prison. Verse number 19. But the angel of the Lord by night opened the prison doors, brought them forth, and said,
Go, stand, and speak in the temple to the people all the words of this life. Kinulong sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pinalaya sila ng anghel ng Diyos. Inutusan silang mangaral. Verse 21. And when they heard that, they entered into the temple early in the morning and taught. But the high priest came, they that were with him, called the council together, senate of the... May problema din sa Senado. Of the children of Israel, sent to the prison, have them brought. But when the officers came, found them not in prison, they returned and told, saying, the prison truly found, we shut with all safety, the keepers standing without before the door. But when we had opened, we found no man within. Verse 24. Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priests heard these things, they doubted of them whereunto this would grow. Then came one and told them, behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple, teaching the people. Then went the captain with the officers, brought them without violence, for they feared the people, lest they should have been stoned. Pinabalik sila, kinulong uli sila, and when they had brought them, they set them before the council. And the high priest asked them, look at verse number 28, saying, did we not straightly command you that ye should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, intent to bring this man's blood upon us. Hindi ba namin direktang inutusan kayo na wag na kayo mangaral sa pangalan ng Panginoon? Verse number 29, then Peter and the other apostles, magkakasama na naman silang sasagot, answered and said, we ought to obey God rather than man. Oh, we need Christians like this. Kailangan natin ng mga tatay, at kailangan natin ng mga pamilya, at kailangan natin ng mga Kristiyanong kabataan na mas meron tayong mataas na paggalang sa sasabihin ng Diyos kaysa sasabihin ng tao, kaysa sasabihin ng barkada natin, kaysa sasabihin ng kamag-anak natin, kaysa sasabihin ng mga tao nagsusuporta sa ating material na pag nagpatuloy ka sa Panginoon, hindi ka na namin bibigyan. Bakit? Sila lamang ay instrumento ng Diyos. We must be determined to obey God's command. So, hindi mo nauunawaan. Here's a clear-cut example, mga kapatid. Kapag tayo ay merong paninindigan, tatawanan man tayo ng kaibigan natin, lulukohin man tayo ng barkada natin, amen? Susuwinin tayo, iinsultuhin tayo, but we ought to obey God. Rather than obey God's command. Be determined to be obedient to the command of God. Number 2. Number 2, I want us to understand. Let us learn to trust God. Let us learn to believe God. Amen. Now, the word believe po kasi, sa simpleng Tagalog kasi, maniwala. Tama? At maraming tao na, we have encountered people na, alam mo ba, naniniwala din naman kami sa Diyos. Sabi ng Book of James, kahit ang diablo naniniwala sa Diyos, nanginginig pa. Di ba? The devil believes God and he even trembles. Minsan mas magaling pa ang diablo, mas matindi ang takot sa Diyos kaysa sa takot natin sa Diyos. But there is a belief in the Bible that simply means to put your trust in God. Many times in the New Testament, when you hear the word believe, hindi lamang maniwala, manampalataya. Amen? Believe God. Trust in God. Look at Daniel chapter number 3. Tingnan niyo sabi ng Bible. Daniel chapter number 3. Ezekiel, Daniel chapter number 3. Look at verse number 17. If it be so, our God, whom we serve. Amen? Ito po ay grupo ng mga kalalakihan na kasama, you read the book of Daniel, and of course, the outstanding person, ang kilala sa book of Daniel, well, Daniel. Sila ay mga supporting cast lamang ni Daniel. But they did not say, the God whom Daniel served. Hindi lamang sila nakikisabit maglingkod.
Nauunawaan nila na dapat sila ay naglilingkod. Dapat sila ay nagtitiwala sa Diyos. Hindi lamang ito, Panginoon, na narinig nila sa libro o Panginoon na sabi kasi ng nanay ko, sabi kasi ng tanay ko magdadaw ako sa mayaw gusto ko naman talaga. Hello? Sabi kasi ng tatay ko, magsimba ako ayaw ko naman talaga. There must be a personal stand on us na ikaw mismo ay nagtitiwala. Ang pananampalataya mo ay hindi pananampalataya lamang ng magulang mo o ng kapatid mo o ng kaibigan mo. It must be your faith. And Shadrach, Meshach, Abednego did not just believe in God. They believed God. They trusted God, our God, whom we serve. Sabi nila, ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay ililigtas kami. At kung hindi man kami ligtas, hindi pa rin kami magbabow down dyan. Yan ang pananampalataya. Amen? Yan yung naniniwala sa bagay na mas makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran ko kaysa sa Diyos na pinaniniwalaan ng sanlibutan ito. Sabi ng hari, mag-worship ka. Sabi ng hari, pag hindi ka nag-worship, itatapon ka sa burning fiery furnace. Nagalit yung hari, susunugin sila, paparusahan sila. Let me tell you something. Burning fiery furnace, mainit yun. Amen? Hindi komportable doon. Many times, ang consequence po ng mga pagsunod natin sa Diyos kaysa sa tao, ang consequence minsan ay hindi madali. Hindi komportable. And as human beings, we always up the comfortable zone. Diba? Papapiliin, burning fiery furnace. Ayoko nun. So anong gagawin ko para hindi ako mapunta rin? Diba? Many times we do that. Para hindi na ako usigin. Ito ang gagawin ko. Kaysa naman tawanan ako ng barkada, mas okay na yung hindi ako tawanan kaysa manindigan ako mag-isa. We always try to find a comfort zone, and that is a simple reason, ito po ay simpleng katotohanan lamang na nagpapatunay na hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Pag nanindigan ako sa tama, tatawanan ako. It's hard for us to obey the command of God because we don't really trust in God. Natatakot. Mas puno tayo ng takot sa sasabihin ng tao kaysa sasabihin ng Diyos sa atin. Naman niya, simba ka ng Sunday. May ministry ka pa. Maging involved ka pa. Hirap ka na sa yung aamuin ka pa, sisimpatyahan ka pa. Kung hindi ka naman nagiging faithful sa church, di ba? Walang buhay mo. Talagang maawa-awa ka naman sa sarili mo. Talagang... I like this men because hindi sila nakinig sa sinasabi lamang ng tao. Nanampalataya sila sa kapangyarihan ng Diyos. Alam nila na mas merong kakayanan ang Diyos at ang pagsunod nila sa Panginoon. Alam nila na pag sila ay nag-bow down, hindi man sila masusunog ng apoy, pero masusunog sila ng matinding pagsisisi nila sa hindi nila pagsunod sa Diyos. Oh, how many times that has happened to us, di ba? Hindi ka nga tinawanan, pero in your heart, there are so many regrets kasi hindi ka sumunod sa Panginoon. Amen? Ang mga kapatid, kung hindi man sila iniligtas ng Diyos at sila ay namatay, they would have died with a clear conscience na sila ay sumunod sa Panginoon. Amen. Marami tayong forefathers during the dark ages na nilatag nila ang buhay nila. Ikakatuwa mo ang Diyos, o pupugutan ka, o susunugin ka. But they were determined, kung hindi man kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami maglilingkod sa sarili natin. Mayroong buong pananampalataya sa Panginoon. Mas maganda ng, sabi nga ng 1 Peter, you go back to 1 Peter,
And I was planning to use this text verse a while ago. Sa 1 Peter. Interesting here. Kasi sabi ng Bible, 1 Peter chapter number 4. Verse number 14, if ye be reproached for the name of Christ, what's the next three words? Happy are ye. Here, verse number 15, but let none of you suffer as a what? Murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Sa simpleng, wag ka buti nang magdusa ka para sa Panginoon. Kaysa naman nagdudusa kasi pumatay ka, nagnakaw ka, gumawa ka ng masama, o ano yung busybody? Chismoso ka. Aba, mas gusto ko na magdusa dahil gumagawa ko ng tama kaysa gumagawa ko ng mali. At normal sa mundong ito na magdusa ka sa paggawa ng tama kaysa sa paggawa ng mali kasi masaya ang mundong ito sa mali. Napansin niyo ba? Sino ba tinatawanan ngayon? Yung mga gumagawa ng tama. Sinong inuusig ngayon? Yung presidente ng Amerika na itinutuwid ang maraming mali. Diba? Gusto ko yung ginawa niya. Dahil wala lamang ang kasarian, lalaki, babae. Tapos. As yun. Mira, pag ganyan ang presidente, ayos. Pagka talaga naging presidente, ayos ang mga yan. Learning to trust God. Amen. Learning to put your faith in God. People who are like Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi kami magbabaw down kasi ililigtas kami ng Diyos. Pero kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin matinding pananampalataya sa Diyos. Amen. Ako'y maglilingkod sa Diyos. Hindi naman ako pagtatawanan ng kaibigan ko, pero kung pagtawanan mo ako, maglilingkod pa rin. Kailangan natin mga ganyang tatay na mayroong paninindigan. Kailangan natin ng mga kabataan na mayroong ganyang paninindigan. Ako'y mag-aakay ng kaluluwa. Tawanan man ako. Kung tawanan ako, mag-aakay pa rin ako ng kaluluwa. Amen. Magsisimba ako. Tawanan mo ako. Pero magsisimba pa rin ako. Amen. Ladies, be that kind of lady na tawanan ka man ng marami mong kaibigan kasi sabihin nila, out of fashion God. Sabihin nila, Mira, ano ba namang kulto yan? Minsan, naaakusahan pang kulto. Pero ikaw na gumagawa ng tama, ikaw pa kulto. Kapatid, tayo yung merong salita ng Diyos. Tayo merong buhay na Diyos. Amen. Manampalataya tayo sa Panginoon. Amen. Lastly, number 3. Value the product of your faith. Value the product of your faith. I want us to understand Daniel chapter number 3 verse 24. Sabi po sa inyo, where we'll be going on all through these verses. Daniel chapter number 3 verse number 19. Can you sabi ng Bible? Verse number 19. Then, when Nebuchadnezzar was full of fury, pirang matinding galit ng tao ito, no? Sa kanya nagsimula yung apoy ng burning fiery furnaces, sobrang galit niya. And the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore, kasi pinipilit niya itong tatlong taong ito na magbago ng isip nila. At hindi niya maunawaan, susunugin ko na kayo, ayaw niyo pa magbago ng isip. Binibigyan ko na kayo ng second chance, ayaw nyo pa rin. Nai-insulto na siya. Look at verse number 19. Therefore he spake, commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. Sa galit niya, sabi niya, mas painitin niyo ba? And he commanded the most mighty men that were in the army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, hosen, their hats, their other garments, were cast into the midst of the burning fiery furnace. Na tuloy, na itapon po ito si Shadrach, Meshach, and Abednego. Verse 22. Therefore, because the king's commandment was what? Urgent. The furnace exceeding hot. Just picture this. Alam niyo yung mga, yung pinaglulutuan ng pizza sa Shakey's, di ba? Parang pugon. Pinaglulutuan ng pandesal, pugon. Sipin nyo, ganong malaki doon kasi kasya yung mga tao eh. Pinainit pa.
That's what this burning fiery furnace is. Therefore, because the king's commandment was urgent, the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Alam niyo, sino muna nasunog na matay? Yung mga nagtapon dito sa tatlo. Verse number 25. Sabi sa inyo, ang Bible, maganda ba ito sa mga fairy tale na binabasa nyo eh? Walang sinabi ang mga comic book nyo. Verse 24. Tama ba? 23. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound, into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake, and said unto counselors, Did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see how many? 4 men loose, walking in the midst of the fire. They have no hurt. And the form of the 4 is like unto the Son of God. I want you to value the product ng iyong pananampalataya. Now, hindi ko po mako-conclude kung ikaw maninindigan sa Panginoon na ikaw ay hindi itatapon sa pugon o hindi ka tatawanan o tatawanan. Shadrach, Meshach, and Abednego said, hindi kami magbabaw doon kasi ililigtas kami. And I cannot conclude kung ililigtas ka ng Diyos sa persecution o hindi. But one thing is sure, merong value, merong ipapakita ang kakaiba ang Diyos pag ikaw ay natutong nanindigan para sa Panginoon, gawa ng pag-ibig mo sa Panginoon. We've proven that many times, right? Nangyari po dito, sinilip ni Nebuchadnezzar si Shadrach, Meshach, and Abednego, and instead na makakita siya ng 3 taong iniihaw, nakakita siya ng mga taong they are unhurt. Mga taong instead na sila ay nakatali, sila ay malaya. Instead na 3, nakita siya ng 4. And the 4th person, the Bible says, it's like unto the Son of God. But alam nyo, maganda pag ikaw ay naninindigan para sa Diyos. The value of that product of your faith, ang nakikita nila ay ang Diyos. Believe me. Believe the Bible. If you learn to stand for God, listen to this, God will stand for you. Amen. Hindi kayo papahiya ng Diyos. Marami ng barkadang inilaglag ka. Tama? Masama tayo, walang iwanan. Nung nasa principal sa office na, mag-isa ka na lang. Di ba? If you will stand for God, God will stand for you. But if you will not stand for God, don't expect God to stand for you. Amen. During that fiery trial, hindi kayo iiwan ng Panginoon. Verse number 26, sabi ng Bible, Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God. Teka, ina-acknowledge nila ang Diyos. Nakita niyo yung pagkilos ng Diyos? Come forth, come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. Princes, governors, captains, kings, counselors, being gathered together. Alam niyo sino itong mga taong ito? Ito yung mga nagsumbong kay Nebuchadnezzar. Ngayon sila mismo ang nakakasaksi. Tingnan niyo po sabi ng Bible. So these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, ni isang piraso ng buhok nila ay walang nasunog. Neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed from them. Let me advise you, huwag niyo itatry mamaya yan sa apoy, mga kapatid. Huwag ka tatalon sa apoy. Okay? Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel, delivered his servants that trusted in him,
and have changed the king's words, yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god except their own God. Therefore, verse 29, I make a decree that every people, nation, language, which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces. Their houses shall be made a dunghill. Because, Nebuchadnezzar na nagsasabi, because there is no other God that can deliver after this work. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Amen. Value the product of that testing ng Diyos sa buhay. Dahil sa pagsubok na pinagdadaanan mo, ang makikilala yung Diyos. 1 Peter chapter number 4, balikan po natin yung 1 Peter chapter number 4. Verse number 14, sabi ng Bible, if ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part, sa mga nagpe-persecute sa iyo, He is evil spoken of. But on your part, He is glorified. Verse number 16, yet if any man suffer as a Christian, let him not, what's the next words? Be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Verse number 19, wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Tonight, I challenge you, you're going through a testing of faith, a trial of faith. Isang pagsubok na hindi mo maintindihan. Pagsubok na pinapipili ka, susunod ka ba sa Diyos o sa tao? Pagsubok na sa maliit na pananaw ay, pag sumunod ako sa tao, magiging maayos ang buhay ko. Pag sumunod ako sa Diyos, mawawalan ako ng kaibigan. Then you start trusting in God. Amen. Manampalataya tayo na pag ikaw ay nanindigan sa Diyos, ang Diyos ay maninindigan para sa Amen. A faith that is tested by fire is a faith that can be trusted. But I don't know what you're going through. Families, fathers, I don't know what you're going through. Marahil we are Christians who are being tested. Sinusubok tayo, dumadaan tayo sa apoy. At maraming bagay sa pagdaan mo sa apoy na yan ay kailangan nating pumili. Susunod ba ako sa Diyos o sa tao? Sa emosyon ko o sa sinasabi ng Diyos? You see, you value the product of that trial. Makikita mo ang Diyos, hindi ka niya nitapahiya. Sa simula, parang nasa ng Diyos. Sa simula, parang ang hirap. Sa simula, but you stand for God. God will stand for you. I understand many young people today and many families today, sa mundo ginagalawan natin, hindi na madaling manindigan para sa Diyos. I understand that. Hindi madali. Bukas, that's why, love what Brother Alton said this morning, sabi niya, ang sarap talaga pag nasa simbahan. Let's accept the reality. Hindi ka naman pwedeng araw-araw nasa simbahan. Haharap ka sa mundo. Kaya kailangan natin ng simbahan at salita ng Diyos sa araw na ito para matatag tayo paglabas natin ng simbahan. Bago din nila ng Diyos si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego sa Babylon, they're in Judah. I believe natuto silang manindigan sa Babylon kasi natutunan nila yun while they were in Judah. Sa mga panahong pinalalakas tayo ng Diyos, huwag natin mabaliwalain yan. Kasi dadalhin ka ng Diyos sa isang Babylon sa buhay mo. At sa lugar na yun, baka mag-isa ka na lang. Doon susubukin ang pananampalataya. Dapat matuto tayong manindigan para sa Kanya. Maybe tonight, you're in the middle of choosing. Sino ba susundin ko? Ang Diyos o ang barkada? Ang Diyos o yung kumpare mo? Ang Diyos o yung hatak ng salimutan? We would, like Paul said, we would rather obey God than man. Tayo po tayong lahat. Dakilang Diyos. Lord, the struggle is real in this world, and I know that. Ang mundo pong ito'y napakalakas ng hatak. At pag ang isang mananampalataya ay walang prinsipyo ng salita ng Diyos, walang paninindigan po, Panginoon, madali po kaming mahahatak ng mundong ito.
Madali po kaming sasabay sa agos ng sanlibutan ito. Pero bilang buhay na mananampalataya, tulungan niyo po kami labanan ng agos ng sanlibutan ito. And help us to have that determination to obey your word. Help us, O God, na mahalin namin inyong salita. Para sa pagmamahal lang namin yung salita, ito'y patuloy namin susundin po, Panginoon. It's gonna be a tough week again for many. Many decisions have to be made. Pero tulungan niyo po ang maging pundasyon ng aming desisyon ay ang pagsunod po namin sa inyo, Panginoon. Salamat po sa ganitong pangyayari sa salita ng Diyos. Nagbibigay po sa amin ang prinsipyo na meron kaming Diyos. Pag kami natutong manindigan para sa inyo, kayo po ay titindig din po. At kailanman ay hindi nyo ipapahiya ang mananampalataya na titindig para sa inyo po, Panginoon. Have thine own way, Lord, O God, tonight, please. In Jesus' name we pray. Amen. Invitation is open, the altar is open. Sabi natin ng Panginoon, we have to make a battle with God tonight. Mga tatay, mga nanay, mga young people, maraming hamon sa ating buhay. But we have to make a stand. Once and for all. Tingnan natin ang kabutihan, tingnan natin ang pag-ibig ng Diyos. Be determined to stand for God. Don't you love the Word of God? Amen? Salamat po sa salita ng Diyos na nagpapaalala po sa atin. Bakit hindi nauunawaan ng sanlibutan eh? And that's normal. Pero kung ikaw ay mananampalataya, dapat nauunawaan natin ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen? And we will have a handful of believers who will learn to obey God's Word. Then may pag-asa po na ang mundong ito ay matulungan natin maging maayos para sa Panginoon. Amen? I understand, it's a tough world out there. Pambira. Mga nagtatrabaho sa labas, mga ang kaharap mo lagi ay puro mura, puro musika ng sanlibutan, pambira, ka-immoralidad, mga young people, pambira. Mga 14 anyos na tinutulak ka ng pumasok sa maling relasyon. No? Tapos pag bubuklatin mo pa social media, bubuklatin mo pa telebisyon, at talaga namang parang salamat may salita ng Diyos. Let us learn. Kaya mong i-test yung ating pananampalataya. Dahil dyan tayo titibay at dyan makikita ang Diyos sa ating buhay. Amen? Alright, let's all stand up please. Amen. Waiting po natin song number 4, To God Be the Glory. Amen. Song number 4, To God Be the Glory. Amen. One stanza tonight. And I'll ask Brother Junie na makasal po tayo sa panalangin. Okay, song number 4, ready, sing. To God be the glory, great things He hath done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life on atonement for sin, and opened the life in that holy glory. Praise the Lord, let the earth hear His voice.
Dakilang Diyos naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, purihin po ang inyong pangalan sa tanggumpay po ng aming pananambahan ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong mga salita na aming pong napakinggan. Nawa, Panginoon, ito'y matutunan namin. Palaguin niyo po kami sa aming pong pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig, sa inyong kabutihan po sa aming mga buhay. Sa inyong pong biyaya sa aming mga buhay. Ingatan niyo nga po kami sa aming pansamantalang pag-uwi, Panginoon. Iligtas niyo kami sa mga kapahamakan, sa mga karamdaman, kami inyong pagalingin. Nawa ay kayo po ang aming madakila sa aming pong pangaraw-araw na pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang aming niluluwalhati sa aming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.